ating puso't pangunawa, mga minamahal salita ng ating buhay ni Diyos. Let us pray. Hallelujah. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Hallelujah. Reading prayer, beloved, Honorable Pastor, mabagpo kayo sa amin lang isan mga salita mo. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out the ones of destruction in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang na ating mga pastor. Amin na mahal, salamat sa ating buhay ni Diyos na patuloy, amin naman ang ating buhay na Panginoon ay nagtatalaga ng mga taong gagamitin niya, mga minamahal upang patuloy pong may taguyod ang abal na gawain ng ating buhay ni Diyos hanggang sa araw ng kanyang dakila at banal na pagdating. At ganoon din naman po, mga minamahal, ay pleasant evening po, minamahal sa lahat ng ating mga beloved viewers around the globe, sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal sa dako ng New Jersey, sa dako ng Australia, minamahal po nating mga kapatid, mga minamahal na patuloy pong sumusubaybay, maging sa dako po ng Malaysia, sa dako po mga minamahal ng Abu Dhabi, sa dako ng Dubai, sa dako po mga minamahal ng Saudi Arabia, at maging sa dako ng Italy, Milan, Italy. Minamahal, ilan po sa ating mga kapatiran na minamahal patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa dako ng Calgary, sa dako ng Grand Ferry, mga minamahal, at mga minamahal sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, sa lahat ng ating mga beloved Muslim brothers po, mga kapatid po nating na-convert na po, mga minamahal in Christianity. Salamat sa Panginoon sa pagbabago, mga minamahal, ng inyong puso, pagpihit ng inyong puso, ng inyong isip, at tinanggap po ninyo ang ating mahal na Panginoong si Kristo. At hindi na po tayo, mga minamahal, magtatagal, gawa nga po ng ating oras ay hindi po mapigilan, minamahal. At sa oras na ito, ihanda po natin ang ating pong mga bolben, ang ating pong mga papel, mga minamahal, ang ating pong mga Biblia sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Nawa ang salita ng mahal na Panginoon sa gabing ito ay magpala po sa inyo, mga minamahal, magdagdag sa inyong pananampalataya, at angkinin po natin, mga minamahal ko, ang papuri at pagpapasalamat, mga minamahal, ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo po lamang. And let's talk about the topic, the truth shall set us free, set you free. The truth shall set you free. Ang katotohanan, minamahal, ang siyang magpapalaya, mga minamahal, sa inyo. Sapagkat kami na mga naglilingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon, before, in our former life, we are also bondage and sin. Mga minamahal, sa aming mga buhay noon, nung hindi pa po kami naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kami po ay talagang alipin ng kasalanan. Amen. At mula ng aming makilala ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, aming pong nasumpungan ang kalayaan mula sa pagkaalipin ng batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Kami po'y napalaya sa kasalanan, kami po'y napalaya sa bisyo, kami po'y napalaya sa karamdaman, mga minamahal. Ito po ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa po ito sa mga bagay na aming pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil mula ng aming makilala
At mula ng aming mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoong Hesus, nakita namin ang pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin. Mga minamahal, ito po ay isa sa mga dakilang himala na gawa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa mga buhay namin. Dahil kung hindi namin nakilala ang ating mahal na Panginoon hanggang sa mga oras nito, ang buhay namin ay masalimuot, ang buhay namin ay magulo, maaaring ang buhay namin ay walang kapayapaan, walang kagalakan, mga minamahal, ngunit tunay na kapuri-puri ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So salamat sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang mga banal na salita at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, ang buhay namin, mga minamahal ko, ay nabago. Totoo po ang sabi ng banal na Biblia, that if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Kapag tayo daw po ay nakay-Kristo na, mga minamahal, ibig sabihin na tayo ay nakay-Kristo na, mga minamahal, ang buhay natin ay nakalaan para paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang buhay natin ay nakay-Kristo na, ibig sabihin tayo po ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay kasangkapan na ng Panginoon para sa kanyang katwiran, para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil mga minamahal, tayo po ay nakay Kristo na. At mga minamahal, mamumuhay tayo ng ayon sa pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil yung perfect pattern po natin ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. He is our perfect example regarding po, mga minamahal, sa righteous life, righteous living o pagsunod sa katwiran. Mga minamahal, yung perfectong example, wala pong iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, dahil po sa kasalanan na naghahari sa atin noon, nung tayo po hindi pa po naglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil ang sino mang hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kapag maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, ang unang-unang benepisyo na ating tatanggapin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po yung benepisyo natatanggapin, mga minamahal, ng magbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. So from wicked life, mga unrighteous life, to a holy life. Yan po ang buhay na mararanasan ng mga taong magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. So ang unang-unang benepisyo na tatanggapin ng mga tao na magbabalik loob sa mahal na Panginoon ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay magpatawad, mga minamahal, kanyang lilimutin ang lahat, mga minamahal, hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, hindi lang pong tatlong kasalanan, kundi sabi ng banal na Biblia, lahat ng ating mga kasalanan ay lilimutin ng Panginoon at kailanman ito'y hindi na po aalalahanin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan noon, nung hindi pa po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay malayo sa ating mahal na Panginoon. We are separated from the Lord. Malayo po ang distansya natin sa ating mahal na Panginoon dahil, mga minamahal, God is very serious in sin. Masyado pong seryoso ang mahal na Panginoon regarding of sin. Kagaya nga po ng sinabi ng Biblia, He hate the sin, but He loved the sinners. Kanya pong iniibig, mga minamahal, ang taong makasalanan, ngunit ang kanyang kinamumuhian, hindi po yung taong makasalanan, kundi ang kanyang kinamumuhian, yung kasalanan na naghahari, mga minamahal ko, sa tao. Kaya nga po, mga minamahal, kapag ang taong makasalanan ay magbalik loob sa mahal na Panginoon, handa ang mahal na Panginoon magpatawad, handa ang Diyos maglinis, handa ang Diyos lumimot. Gaano man kapula, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, ito'y lilimutin ng Panginoon, sabi ng Biblia, at kailanman ito po ay hindi aalalahanin pa ng ating mahal na Panginoon. So ang sabi rito, mga minamahal, sin is any action against God's standard. Yung kasalanan daw po ay isa sa mga gawa, mga minamahal ko, na labag sa pamantayan ng mahal na Panginoon, because God's standard is God's standard. Hindi na po ito
madadagdagan, hindi na po ito mababawasan. Mga minamahal, yung standard ng mahal na Panginoon, yung pamantayan ng ating mahal na Panginoon. So yung kasalanan daw po, ito po ay against sa God's standard. Ano po ang God's standard? Ito po yung nakasulat sa banal na Biblia. God's standard, wala pong iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang magsasabi sa atin, if we are sinners, o mga minamahal, we are righteous. Mga minamahal, ang salita ng Panginoon, ito ang magsasabi sa atin kung tayo ba ay matuwid o tayo ba ay makasalanan. Kaya nga po, maraming mga tao ayaw magbasa ng Biblia dahil ang Biblia, ito po ang magsasabi kung ikaw ay matuwid o ikaw ay makasalanan. In the time of judgment, ang salita din ng Panginoon ang hahatol sa iyo kung ikaw ay matuwid, kung ikaw ay makasalanan. Because God's standard, wala pong iba kundi ang kanyang banal at dakilang salita. Yung kasalanan daw po, mga minamahal, is breaking God's law by doing what is wrong and unrighteous. Yun po ang kasalanan. Mga minamahal, kumbaga, pagsawata, pagsira, mga minamahal ko, ng batas ng ating mahal na Panginoon by doing what is unrighteous, mga minamahal, and wrong. Ito po yung kasalanan. Ibig sabihin, kapag gumawa tayo ng mga minamahal labag sa kautusan ng Panginoon, sapagkat ang kasalanan, mga minamahal, ito po ay mga minamahal paglabag sa kautusan, breaking God's law, mga minamahal, kapag tayo po ay gumawa ng kasalanan. Kaya sabi ng banal na Biblia, dahil sa kasalanan, mga minamahal, lumalayo ang mahal na Panginoon sa tao. Yung habag ng Diyos, yung awa ng Panginoon, yung pag-iingat ng Diyos, yung biyaya ng mahal na Panginoon. Pero ganun pa man, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, ang Diyos ay umiibig, mga minamahal, nagpapaulan sa gitna ng mga matutuwid at sa gitna ng makasalanan. Ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa gitna ng matutuwid at sa gitna ng makasalanan. Pero regarding of sin, mga minamahal, napaka-stricto po ng ating mahal na Panginoon. May kaparusahan palagi ang anumang ating ginagawang kasalanan. Oo, mapapatawad tayo ng ating mahal na Panginoon. Yes, dahil ang mahal na Panginoon is a forgiving God, mga minamahal. Handa po siyang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, pero mga minamahal, palaging naandyan ang pagtutuwid, narandyan palagi yung chastisement ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang sabi rito from the book of Isaiah, chapter 59, verse 1, out to verse 3, mga minamahal. Sa English version muna, mga minamahal, basahin natin ang Biblia. Sabi ng Bible, "Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither ear heavy, that it cannot hear." And verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God." Your iniquities have separated you and your God. So sabi ng Bible, yung ating mga kasalanan, ito ang nakapagpapalayo sa atin sa mahal na Panginoon. Pero, take note, kahit kailan ang Panginoon ay hindi lumalayo sa tao. Ngunit nang dahil sa kasalanan, mga minamahal, ito po ang nagiging barrier. Kaya ang tao ay hindi makalapit-lapit sa mahal na Panginoon dahil po sa kasalanan. Ito po yung napakakapal na pader. Kaya mga minamahal, ang tao ay hindi makalapit sa Panginoon. Ang kanyang mga panalangin ay hindi po nakakarating sa mahal na Panginoon dahil po sa kasalanan. But your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hide His face from you, that He will not fear. In verse 3, "For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue had muttered." Sabi ng Biblia, perversins. Sa Tagalog, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiiksi, na hindi makapagligtas, na hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi makarinig. Sabi ng verse 2, "Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan ay siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig." So sabi ng banal na Biblia, maliwanag pa sa sikat ng araw in verse 2, ito po'y dahil sa ating kasalanan. Sabi ng verse 3, "Kundi sapagkat inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan,
ang iyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Ito po'y mga minamahal kasalanan, sabi ng Biblia. At sa bawat nating pagkakasala ay unti-unti tayong nalalayo sa ating mahal na Panginoon. Hanggang magulat ka na lang, mga minamahal, hundreds, thousands miles away ka na sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang dapat ingatan ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Na hindi tayo makalabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, doon sa standard ng Diyos, doon sa pamantayan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo makagawa ng kasalanan sapagkat every time na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan ay unti-unti tayong nalalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At alam po ninyo, napakahirap bumalik sa mahal na Panginoon, napakahirap manumbalik sa mahal na Panginoon, napakadaling lumayo sa Diyos. Gagawa ka lang ng kasalanan, lalabag ka lang sa kalooban ng Diyos, lalapastangan ka lang at sasalangsang ka sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal, ikaw ay malalayo na sa mahal na Panginoon. Ngunit kung gaano kadali ang paglayo, ganun kahirap ang pagbalik sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pong sabi ng English, it is, mga minamahal, easy, mga minamahal, to get in, but hard to get out. Pagdating po sa kasalanan, pumasok ka sa kasalanan, sa isang sitwasyon, mga minamahal ng kasalanan, madaling simula ng kasalanan, ngunit napakahirap takasan. Sa paglilingkod naman sa mahal na Panginoon, napakadaling lumayo, ngunit napakahirap manumbalik sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, marami tayong mga kapatirang mga backslider, mga minamahal, nakalimot na sa mahal na Panginoon, hindi na po nakakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ilang taon na pong wala na pong fellowship sa church, mga minamahal, dahil hirap na hirap silang makabalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Napakadaling lumayo, kagaya ng sinabi ko kanina, ngunit napakahirap, mga minamahal, manumbalik sa presensya ng ating mahal na Panginoon. So sa verse 2, sabi ng Biblia, mga minamahal, dahil po sa kasalanan, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan ang siyang nagkukubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y, mga minamahal, huwag makarinig. Ito po yung nagiging dahilan. Kaya actually ang Panginoon ay hindi bingi. Sapagkat sabi ng verse 1, hindi bingi ang Panginoon upang marinig tayo sa ating mga daing. Hindi rin po maikli ang kanyang mga kamay upang tayo po, mga minamahal, ay tulungan sa panahon ng ating mga pangangailangan. Ngunit nang dahil po, minamahal, sa ating pong mga kasalanan. Ito po ang nagiging dahilan na, mga minamahal, nakakalungkot mang sabihin, maraming tao na daing ng daing, ngunit hanggang daing na lang. May mga tao nga po, mga minamahal, na mula sa pintuan ng simbahan patungo ng altar ay naglalakad ng paluhod, mga minamahal, ngunit ang kanilang mga panalangin ay wala pa rin katugunan. Ito po ang dahilan bakit maraming mga taong nakukumbinsi ng turo ng komunista. Ang turo ng komunista, minamahal ko, ay walang Diyos. Maraming tao ang nakukumbinsi na totoong walang Diyos. Paano mo nga naman malalaman, minamahal, na mayroong Diyos kung ang mga panalangin mo ay hindi tinutugon? Paano mong masasabi na mayroong Diyos kung ang buhay mo ay masalimuot? Paano mong masasabi na mayroong Diyos kung ikaw ay lipos ng karamdaman, dalangin ka ng dalangin, ngunit walang Diyos na tumutugon sa iyo? Paano mong masasabi na mayroong Diyos kung ikaw ay nasa matinding kahirapan, ikaw ay manalangin ng manalangin, ngunit walang Diyos na nag-aahon sa iyo mula sa matinding kahirapan? Kaya nga po maraming mga taong nagkakaroon ng malalim na konklusyon, mga minamal conclusion, kanila pong mga minamal na iisip na totoong walang Diyos. Nakukumbinsi sila, mga minamahal ko, sa turo ng komunista na walang Diyos. Samantala, sabi ng Biblia, foolish is a man believing that there is no God. Mga minamahal, mangmang ang tao na maniniwala, minamahal ko, na walang Diyos. Yun po ang sabi ni Salmista David. Pero ang turo ng komunista, mga minamahal, ang kanilang doktrina ay pinapaniwala nilang tao na walang Diyos. Maraming nakukumbinsi. Siyempre nga naman, mga minamahal, paano nga raw, mga minamahal, kung may Diyos daw, bakit may mayaman, bakit may mahirap? Kung meron daw Diyos, bakit may mga taong inaapi, mga minamahal? Bakit may mga taong nagdurusa? Bakit may mga taong lipos ng karamdaman? Bakit may mga taong lipos ng problema? Bakit may mga taong mga disabled, walang mga mata, mga minamahal, mga pilay? Yung iba nga po, kamay at paa, wala. Mga minamahal, hindi po nila alam
na kaya nagkakaroon ng ganong sitwasyon ng tao, that is because of sin. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, nahihiwalay yung relationship ng tao in between sa Creator and the creation. Mga minamahal, kasalanan ang nagiging barrier. So kapag ang kasalanan na yan ay mawala, mga minamahal, madaling makalapit yung Creator doon sa kanyang creation. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. He is our loving Creator. Tayo po ang creation. So madali pong makalapit yung creation sa Creator, mga minamahal, kung wala po yung barrier na kasalanan. Kaya kailangan matanggal yung kasalanan na yun. Dahil paano makakalapit ang tao sa kanyang dakilang manlilikha? Minamahal kong ang kasalanan ay nagiging hadlang. Sabi pa nga ng banal na Biblia, ito ang dahilan bakit hindi itinitingin ng Panginoon, ikinikiling ng Panginoon ang kanyang mukha. Dahil sa kasalanan ng tao, ayaw tumingin. Kahit nga po tayong mga Kristiyano na na naglilingkod sa Panginoon, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, lumilingon ang Panginoon. Hindi maatim ng Diyos na panoorin ka habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Hindi maatim ng Panginoon na panoorin ka habang ikaw ay nagpapasasa sa kahilayan. Ayaw ng Panginoon noon. Kaya nga po mga minamahal, nag-grade yung Holy Spirit, nagagalit ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa niya kapag tayo po ay nagkakasala? Pinapalo, pinapaalalahanan, sinasaway. May mga chastisement na ginagawa ang mahal na Panginoon kapag ikaw ay believer na, ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon. Kapag maramdaman mo naman yung paalala ng mahal na Panginoon, siyempre, hindi mo pinapatigas ang iyong puso. Ginagawa mo kaagad yung unang-unang hakbang. Ikaw ay ilalapit. Mga minamahal, magpupuri, mananalangin, magsisisi, magpapakumbaba. Kung hindi pa rin makuha sa pananalangin, hindi pa rin makuha sa pag-aayuno, mga minamahal, hindi pa rin makuha sa pananalangin, ikaw ay nag-aalay na ng mahabang mga pag-aayuno, mga minamahal, para mapatawad ng mahal na Panginoon ang iyong kasalanan at mga minamahal, taglayin mo ang kagalingan, mga minamahal ko ng karamdaman dahil may mga paalalang mahal na Panginoon. Pero doon sa mga unbelievers, mga minamahal, napakahalaga na mawala yung kasalanan. That is a barrier in between the Creator and the creation. So, kailangan matanggal ang kasalanan. Kapag hindi matanggal ang kasalanan, yung creation, yung mga nilikha, tayo po ng mga nilikha, ay hindi tayo makakalapit ng ganoon kadali, mga minamahal sa ating Creator. Kaya hindi niya marinig yung mga panalangin, daing ka lang, daing, Lord, may sakit ako, may karamdaman ako, grabe yung sakripisyo mo, grabe yung panalangin mo, mula pintuan hanggang altar, ikaw ay naglalakad ng paluhod, araw-araw, padasal mula umaga sa hapon, ngunit ang buhay ninyo ay magulo pa rin. Kaya nga po, mga minamahal, ang iba sinasabing, wala nga siguro talagang Diyos, dahil kung may Diyos pa, ang karamdaman ko ay pagagalingin niya, ang problema ko ay lulutasin niya. Kung may Diyos pa, hindi ganito kagulo ang buhay ko. Kung may Diyos pa, sana ay maayos ang buhay namin. Sana mayaman kami, sana hindi kami ganito. Palagi nilang ibiniblame sa mahal na Panginoon yung kanila pong buhay, mga minamahal, na magulo. Ibiniblame nila sa mahal na Panginoon yung masalimuot na lang buhay. Not knowing, hindi po nila alam na kaya ang tao nagiging ganon, mga minamahal, that is because of sin. Makita po ninyo, start from the very beginning, sa panahon ni Eva at ni Adan. Anong ginawa ng mahal na Panginoon kay Eva at Adan? Grabing provision ng mahal na Panginoon. Wala na silang hanapin pa. Mga minamahal, ilinagay sila sa Garden of Eden, mga minamahal. That is, yung Garden of Eden, wala ka nang hanapin pa. Naandun ang lahat ng kanilang kailangan. Pero start na sila po ay sumuway sa kalooban ng mahal na Panginoon. May ipinagbabawal ng Diyos na huwag nilang kainin, pero kanilang kinain. Amen? Hindi sila nakasunod sa standard ng Panginoon. Ang standard ng Diyos, pamantayan ng Panginoon, kainin ninyo ang lahat ng pagkain sa loob ng hardin ng Eden. Sabi pa nga ng aking narinig, mga minamahal, umaabot ng mga minamahal, mga minamahal, 500 uri ng puno, mga minamahal, more or less, sa loob ng Garden of Eden, ipinahintulot ng Panginoon na pwede ninyong kainin ang lahat ng prutas maliban, mga minamahal, that is the first restriction ng mahal na Panginoon sa tao, mga minamahal, na hindi sila pakainin, mga minamahal, ng puno, mga minamahal, ng karunungan at ng kaalaman. Fruit of good and evil.
to know good and evil, mga minamahal. Ipinagbabawal yun ng Panginoon. Anong ginawa ni Eva? Anong ginawa ni Adan? Kinain nila yung puno. Mga minamahal, although na alam nilang ipinagbabawal. Kaya nga po sabi ng iba, masarap daw po, mga minamahal, kung ano ang bawal. Hindi po. Hindi po masarap kung ano ang bawal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sin will find you out. Sa una, masarap, oo. Pero in the end, yung bottom line nun, mga minamahal, hahatulan ka ng mahal na Panginoon. Sa una, mga minamahal, sa tingin mo, pero that is lust of the flesh. Yan po'y pita ng laman. Gagawa ka ng kasalanan dahil inuudyakan ka ng pita ng laman. Pero pagdating sa paghatol, hindi ang pita ng laman ang magdurusa. Ikaw ang maghihirap. Ikaw ang magtatamo ng kaparusahan ng mahal. Hindi ang pita ng iyong laman, mga minamahal. Kayang tao nagkakasala dahil nagpapadala po tayo sa pita ng laman. Nadadala tayo ng pita ng laman dahil wala po tayong taglay na kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon para po makatakas tayo sa impluwensya ng lust of the flesh, impluwensya ng kasalanan. So kailangan natin talaga ng kapangyarihan na galing sa Panginoon. That's why when we have power, we overcome, mga minamahal, the influence of sin. Ma-overcome natin yung pita ng laman, yung lust of the flesh, yung impluwensya ng kasalanan. Purihin ang mahal na Panginoon. So napaka-importante na matanggal yung barrier na yon upang tayo na tao ay makalapit tayo sa ating mahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia in John chapter 8 verse 34, kindly po mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa English version, pakibasa po natin. Sabi ng Biblia, Jesus answered them, verily, verily I say unto you, whosoever committed sin is a servant of sin. Oh, maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Ito'y galing mismo sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kanyang kasalanan. So kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, kahit ayaw mong gumawa ng kasalanan dahil alipin ka nga, ganun po ang buhay ng alipin. Kapag ikaw ay alipin, kahit gusto mo nang matulog, pero pag inutusan ka ng iyong amo, ikaw ay babangon, ikaw ay gagawa, ikaw ay magtatrabaho, dahil alipin ka. Hindi mo kontrolado ang sarili mo, hindi mo kontrolado ang sarili mong oras, hindi mo kontrolado, mga minamahal, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mong gawin dahil meron kang mga minamahal Panginoon at ikaw ay alipin. So, mga minamahal, hindi ka pwedeng sumuway sa utos ng iyong Panginoon dahil ikaw ay alipin. Yun po ang kategorya, yun po ang buhay ng isang alipin. So sabi ng Biblia, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kanyang kasalanan. Halimbawa, mga minamahal, ikaw ay addict, ayaw mo nang mag-take ng drug. Pero mga minamahal, ikaw ay alipin ng pagiging addict, ng pagiging mga minamahal, addicted sa drugs. Kahit ayaw mo nang mag-take ng drugs, kahit ayaw mo nang mag-take ng marijuana, kahit ayaw mo nang mag-take ng shabu, because, mga minamahal, you are influenced by drugs, ikaw ay addicted na, that is compulsive behavior. It means, mga minamahal, hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo, that is compulsive behavior, at dahil po you are addicted na, mga minamahal, you are slave of sin. Sabi ng Biblia, dahil yun ay kasalanan at hindi mo kayang pigilan ang sarili mo, kahit ayaw mo nang uminom, mga minamahal, magugulat ka na lang, mga minamahal, nagdi-desire kang uminom. Kahit ayaw mo mag-take ng drugs, ayaw mo mag-take ng mga minamahal marijuana, ayaw mo mag-take ng shabu, pero dahil ikaw ay mga minamahal nasa under influenced by drugs, kaya kahit ayaw mo, mga minamahal, ikaw ay gumagawa pa rin ng kasalanan. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ikaw ay alipin na ng kasalanan at nakakatakot yun, mga minamahal, kapag alipin ka ng kasalanan. Naalala ko tuloy, mga minamahal, dahil sa sobrang pag-take ng drugs, just imagine, mga minamahal, pag uwi niya ng bahay, nakita niya yung kanyang asawa at mga anak ay may sungay, may buntot, kulay pula, mga minamahal ang kanyang tingin. Kinuha po niya yung kanyang jungle bolo, mga minamahal, at talagang pinagtatagan niya yung kanyang mga anak na natutulog, kanyang beloved wife na tulog, pinagtatagan niya, mga minamahal, lahat patay.
Kinabukasan, mga minamahal, talagang halos masiraan siya ng ulo. Gawa nga po, minamahal, nang nagulat siya sa krimen na kanyang ginawa. Dahil wala po siya sa, unconscious po siya, mga minamahal, sa kanyang ginagawa. Wala po siyang kamalay-malay, mga minamahal, na siya po ay alipin na ng masamang espiritu. Amen? Alipin na siya ng masamang espiritu. Ang demonyo na, ang masamang espiritu na, ang naghahari sa kanya. Kaya nagawa niyang kitilin, patayin, mga minamahal, ang kanyang buong pamilya. Minasaker niya yung kanyang sariling pamilya dahil siya po ay impluwensya na ng masamang espiritu. Ang masamang espiritu ng kasalanan na ang naghahari sa kanya. Kaya napakalaga na ang tao ay, mga minamahal, makalaya. Amen? Kaya nga po ang topic natin ngayon, truth shall set you free. Kailangan ng tao ang mahal na Panginoon. Ang sabi dito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, that's why people, mga minamahal, need Jesus, because Jesus can only give us freedom, give us liberty. Tanging ang mahal na Panginoon lamang po ang makapagbibigay ng kalayaan sa atin at wala na pong iba. Hindi tayo mapalaya ng, tingnan po ninyo mga minamahal, may mga addict at talagang pumapasok sa rehabilitation center. Ngunit magugulat ka, ang iba dyan, paglabas addict pa rin, mga minamahal. Ilang buwan lang na iiwanan ng bisyo. At meron po akong pinsan, mga minamahal, na ganyan ang buhay. Talagang dahil addict po sa drugs, addict sa sabu, mga minamahal, lahat ng kanyang gamit ay kanyang ipinagbibili sa murang halaga. Meron siyang t-shirt, ipagbibili ang t-shirt. Meron siyang pantalon, mga minamahal, Levi's 501, ibibenta, mga minamahal, sa murang halaga. Meron siyang cellphone, meron siyang relo, ibinibenta ng murang halaga. Nung wala na po siyang maibenta, nag-snatch na po, mga minamahal. Kumukuha na ng bagay na hindi kanya dahil hindi na po mapigilan na kailangan matustusan. Kailangan na makapag-take ng drugs, kailangan makapag-take ng shabu. Matustusan yung kanyang bisyo. Kalauna, nung siya po hirap na, nakakalungkot dahil doon na po siya natutulog, mga minamahal, sa ibabaw ng niyog. Ayaw na pong bumaba, mga minamahal. Talagang dahil po sa droga, yung kanyang tornilyo sa utak, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal, lumuwang na po. Amen. Wala na po siya sa tinatawag na insaktong katinoan dahil po sa mga minamahal kasalanan. So nakakalungkot. Sabi po rito, dahil hindi mo na makontrol ang sarili mo, ang mga bagay na gusto mong gawin ay hindi mo na magawa. Yung nagagawa mo, yung mga bagay na ayaw mo, dahil hindi mo na nga makontrol yung sarili mo. Yun po ang nakakatakot, mga minamahal. Kapag hindi mo na makontrol ang sarili mo, kapag inutusan kang pumatay, papatay ka. Kapag inutusan mong magnakaw, magnanakaw ka. Kapag inutusan na, mga minamahal, mag-commit ng kasalanan, mag-commit ng suicide, dahil hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo, gagawin mo ang isang bagay na mga minamahal kahit hindi mo gusto, dahil hindi na ikaw, mga minamahal, ang nagkukontrol sa sarili mo, kundi ang kasalanan na naghahari sa iyo. Basahin natin Romans chapter 7 verse 19 after verse 20, mga minamahal, sapagkat mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. In verse, mga minamahal, 19. Sa verse 19 tayo magsimula. Verse 19. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Datapot kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sa English, pakibasa po natin, mga minamahal. Ano po ang sabi ng banal na Biblia? For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is the more I that do it, but sin that dwelleth in me. Ang kasalanan, mga minamahal, na siyang naghahari. Yun po, mga minamahal, ang nasusunod. Mga bagay daw po na gusto niyang gawin na alam niyang mabuti, hindi niya na po ito nagagawa. Ito po yung mga taong kontrolado na po ng kasalanan. Nakakatakot, mga minamahal. Kaya kapag ikaw ay kontrolado ng katwiran, kontrolado ka ng, ibig sabihin, kapag kontrolado ka ng kasalanan, ikaw ay kontrolado ni Satanas. In the other words, mga minamahal, kapag kontrolado ka ng kasalanan, kontrolado ka ni Satanas. Sino po ang author of sin and iniquities? Wala pong iba kundi si Satanas.
Kaya't kapag ikaw ay kontrolado na ng kasalanan, kontrolado ka na ni Satanas. Kapag ikaw ay kontrolado ka ng katwiran, kontrolado ka ng ating mahal na Panginoon sa puso mo, sa isip mo, mga minamahal, punong-puno ka ng pag-aasam na gumawa ng mabuti, unang-una sa Diyos, pangalawa, mga minamahal, paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Yun po ang pagkakaiba. Kapag ikaw ay kontrolado ng mahal na Panginoon, ayaw mong manakit sa kapwa mo, mga minamahal. Kapag kontrolado ka ng mahal na Panginoon, ayaw mong manlamang. Kapag kontrolado ka ng Diyos, ayaw mong mandaya. Kapag kontrolado ka ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nag-iingat ka na hindi ka makasakit, mga minamahal, sa iyong kapwa. Bagamat sometimes bilang tao, ay hindi po natin naiiwasan na nakakasakit talaga tayo. Ngunit nandyan po ang ating pagsisisi. Nandyan po ang ating paghingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Every time na tayo po ay nakakasakit sa ating kapwa, mga minamahal. Sometimes ganun po talaga yon. Pinapahintulutan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay makasakit sapagkat sabi pa nga ng Biblia, mga minamahal, iron sharper, mga minamahal, with iron. Ibig sabihin, ang bakal ay tumatalim sa kanyang kapwa bakal. Kaya sometimes, hindi po naiiwasan yan, mga minamahal, na tayo ang nasasaktan. Minsan naman tayo po ang nakakasakit sa ating mga kapwa. Ngunit kakaiba po, sapagkat kapag tayo po ay alipin na ng katwiran, mga minamahal, sometimes nakakagawa tayo o nakakasakit tayo sa ating kapwa, ngunit nariyan po, mga minamahal ko, ang ating pagsisisi, unang-una tigit sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat naunawaan na nating lubusan na hindi po mainam para sa mga anak ng Diyos na tayo po ay makasakit, minamahal, sa ating pong mga kapwa. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. As a natural, mga minamahal men, we have no power to resist the influence of sin. Ito po, mga minamahal, wala po tayong taglay na kapangyarihan, sapat na nakapangyarihan, minamahal, para tanggihan ang tulak ng paggawa ng kasalanan. Kaya nakakalungkot yung ating mga minamahal na mga kababayan, mga minamahal na mga adik na po sa sugal. Kahit hindi po nila pera, minamahal, isusugal. Kahit po pambili na lang ng bigas, pambili na lang ng budget, mga minamahal, para sa pagkain ng kanyang mga anak, isusugal pa. Kaya uuwi, talo, mga minamahal, aburido, mainit ang ulo, away ng pamilya, mga minamahal. Siyempre, yung mga misis, asa na sweldo ngayong darating na Sabado. Tapos pag uwi ng mister, wala man lang dala kahit ano dahil before umuwi ng bahay, dumaan muna sa sabungan at natalo, mga minamahal, sa sabong dahil ganyan po talaga ang sugal. Mga minamahal, hindi po tiyak ang ating panalo. Mas marami ang ating talo kaysa sa ating panalo, di po ba? Mga minamahal, para sa mga sugarol na mga nakikinig, mga kapatiran natin, dati-rating sugarol, mga minamahal, mananalo ka ng isa, talo ka ng 5. Mananalo ka ng 2, talo ka ng 10, mga minamahal. Ganun ang sugal. Walang katiyakan ang sugal, mga minamahal, na mananalo ka. Ibang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, tiyak na bagay na hindi ka matatalo. Because serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi mo kayang i-resist yung influence ng kasalanan, mga minamahal. Romans chapter 6, verse 13. Mga minamahal, basahin po natin ang talatang ito. Ang sabi rito, mga minamahal, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na kasangkapan ng kalikuan. Ito po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang nais ng Diyos. Huwag nating hayaan, huwag nating ihandog, sabi ng Biblia, huwag nating ihandog ang ating mga sarili na sangkap ng kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Yung gagamitin tayo ni Satanas para magnakaw, gumawa ng... Kasi sabi ng banal na Biblia, Satan come to kill, to steal, and to destroy. Hindi po siya pumunta rito sa lupa para gumawa ng mabuti, mga minamahal. Pumunta ang kaaway dito sa lupa para gumawa ng masama. Tuturuan niya ang tao magnakaw, tuturuan niya ang tao pumatay, tuturuan niya ang tao magbisyo. Kaya makita mo, walang bata na
mga minamahal, isinilang na dating malakas magmura, dating magnanakaw, walang batang isinilang na dating kriminal, dating ex-convict. Ngunit magtataka ka, habang ang bata lumalaki, natututo sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Hanggang darating na po ang panahon, siya po ay kakasangkapanin ng kaaway, mga minamahal, upang gumawa ng anumang kalikuan. Sabi ng Biblia, kundi ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos, na tulad ng mga nangabubuhay sa patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Maging slave of righteousness po tayo, not unrighteousness, but righteousness. Maging alipin po tayo ng katwiran, mga minamahal. Maging kasangkapan tayo ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan. Maging kasangkapan tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na dahil dalawa lang ang gumagamit sa tao. It's either ang mahal na Panginoon, gagamitin ka niya, or it's either gagamitin ka ng kaaway. Dalawa lang po ang gumagamit sa tao. Ang Diyos at ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kapag ginamit ka ng kaaway, mamumuhay ka sa kasalanan. Amen. So lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Sabi ng, he that doeth sin is servant of his sin. Alipin ka ng kasalanan. Kapag alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng dyablo. Alipin ka ni Satanas, mga minamahal. Kapag gumagawa ka ng katwiran, alipin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, kagaya sa atin ngayon, sa amin ngayon, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dati-rati, ang buhay namin ay kinakasangkapan ng kaaway sa paggawa ng kasalanan. Nagtitake kami ng drugs, nanlalamang kami ng kapwa, mga minamahal. Napakaraming mga kapatiran natin dito, mga minamahal, na talagang mga ex-convict, mga minamahal. Mga taong kapatiran nga natin, talagang mga minamahal, hitman po siya, pumapatay ng tao, mga minamahal. Sabi pa nga niya, mga minamahal, ang pinakamataas na patong ng ulo ng tao ay 50,000, mga minamahal. Siya'y pumapatay ng tao. Minsan nga daw, pumapatay siya ng tao kahit libre, kahit walang bayad, mga minamahal. Ganon kadali ang pagpatay ng tao para sa kanya. Ngunit nang makilala niya na ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nagkaroon po siya ng banal na takot sa kanyang puso, at mula noon ay hindi na po siya kumitil ng tao, hindi na po siya nanlamang ng tao, hindi na po siya pumatay ng tao, bagkus, mga minamahal, ay naging mga minamahal, alipin na po siya ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ng banal na Biblia, kung gusto mong makalaya, mga minamahal, because Jesus, mga minamahal, God can only give us freedom. Can give us only, mga minamahal, liberty. Tanging ang ating mahal na Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng kalayaan, mga minamahal, mula sa pagkagapos ng kasalanan. Amen? Pagkagapos, mga minamahal, tanikala ng pagkagapos ng kasalanan at ng kamatayan, tanging mahal na Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng kalayaan. So ano po ang kailangan gawin ng tao, mga minamahal? Hanapin ang katotohanan. At sabi ng banal na Biblia, truth shall set us free. And John chapter 8, verse 32. Pakibasa po natin ang talatang ito. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, mga minamahal. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. So sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, mahirap po yung mamatay tayo na alipin tayo ng kasalanan. Kaya nga po, mga minamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon, habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, ang tao ay lumapit sa mahal na Panginoon upang masumpungan po niya ang kalayaan, mga minamahal, na galing sa mahal na Panginoon. Truth shall set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, in John chapter 14, verse 6, I am the way. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, ako ang daan, at ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Wala pong ibang katotohanan, kundi ang ating mahal na Panginoon. All we need to do, mga minamahal, is surrender to Jesus. Sumuko tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Maging tayo po na naglilingkod sa mahal na Panginoon upang hindi na po tayo maalipin pang muli ng ating kasalanan. Huwag tayong titigil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palagi tayong dumalo Miyerkules, Biyernes, Linggo.
mga minamahal, upang palagi tayong makarinig ng salita ng Panginoon. Dumalo palagi sapagkat sa tuwing tayo po ay dumadalo at nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, nalilinis ng Panginoon ang puso natin, nalilinis ng Panginoon ang isip natin, nalilinis ng Panginoon ang mga kaluluwa natin. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ng ating fellowship, ng ating assembly, ng ating mga minamahal, yung spiritual gathering natin ay napakahalaga, mga minamahal, dahil dyan tayo nalilinis, dyan tayo nagiging matuwid, nagiging banal, nagiging kaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, huwag nating hayaan na tayo po'y mawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palaging dumalo, hanapin ang gawain ng Diyos, mga minamahal. Dahil sa gawain ng ating mahal na Panginoon, nandoon ang katotohanan at walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras nito, minamahal, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, truth shall set us free, mga minamahal. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sumunod po kayo, mga minamahal ko, sa ating pong mga panalangin habang nakapikit po ang inyong mga mata. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang Diyos na may kapangyarihan upang bigyan tayo ng kalayaan, mga minamahal. Huwag nating hayaan na para sa mga believers, sa mga kapatiran na po na nakakilala na sa mahal na Panginoon, huwag na po nating hayaang muli tayong magapos ng kasalanan. We are free from the bondage of sin and death. That's because of Jesus. Through the blood of Jesus Christ, mga minamahal, we receive freedom, we receive liberty, we receive redemption mula sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Tayo po'y malaya na ngayon. At dahil tayo po'y malaya na ngayon, yung barrier in between Creator and His creation ay wala na po sa atin. Kaya anytime na panahon na kailangan nating tumawag, lumapit sa mahal na Panginoon, maramdaman natin ang katugunan ng mahal na Panginoon sa ating pong mga panalangin. Totoo po yan. Buhay ang Diyos natin dito. Makapangyarihan ng Diyos nating pinaglilingkuran. Naghihimala ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal, dahil tayo po, mga minamahal, ay nakakasunod na sa kalooban ng Panginoon. Sumunod po tayo sa ating panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ko, Panginoon. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Pero po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Mga minamahal, patuloy pong makinig sa ating banal na programa. Mga minamahal, sa ating Miracle Hour. Ito po'y gabi-gabi, mga minamahal nating programa. Makinig po kayo pang madagdagan po ang inyong mga pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi. Mga minamahal, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung totoong pagsisisi na mula sa kaibuturan ng ating puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, palagi pong makinig ng programa para magkaroon tayo ng karagdagang karunungan, kaalaman, mga minamahal sa spiritual na mga pangunawa. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At mga minamahal, para po sa ating minamahal na mga kababayan, ano man po ang ating mga prayer requests, mga spoken requests, ating po ito hidaing sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Una, tigit sa lahat, ipanalangin natin sa mahal na Panginoon, dadagdagan ang ating mga pananampalataya. Mga minamahal, patuloy tayong pakaingatan ng mahal na Panginoon na hindi pumawalay sa kanyang mga kamay. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Isang mga minamahal, nakakatakot, karimari-maring na bagay na tayo po'y mahulog mula sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa iyo sa pangunang panalangin ng mga pastor na patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kaming panghawakan. Ang mga salita mo nawa ay tumimo, rumirit sa aming mga puso, sa aming mga isip,
Mahal na Panginoon, patuloy mong dagdagan ang aming pananampalataya, maging maningas kami sa paglilingkod sa iyo mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating pong mga kamay sa ating pong mga gadget, sa mga screen ng ating pong mga gadget, mga minamahal. At sumunod po kayo sa aming mga panalangin. Ipanalangin po natin ito sa pangunang panalangin ng malapos ko. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord, we pray sa lahat ng aming minamahal na mga kapatiran sa oras na ito. Anumang karamdaman na kanilang taglay, ikaw magpagaling. Problema na kanilang taglay, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Aming sinasaway, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, sakit, ubo, anumang sipon, lagnat, anumang trangkaso, mahal pa, anumang mga problema ang kinakarap, ikaw magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. And by the power of darkness and against sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone, in the mighty name of Jesus. Ang Diyos ang magpala po sa ating lahat, mga minamahal, at patuloy po nating panuurin ang ating banal na programa dito po sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal, Sambuanga Outreach. Ito po ay Lunes, mga minamahal, hanggang gabi ng Linggo, mga minamahal, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po, mga minamahal, sa gabi ng Biyernes ay nagkakaroon po ng conflict of schedule, gawa nga po ng meron tayong banal na gawain. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang Diyos ang magpala po sa inyong lahat. Mula po, mga minamahal, tayo po yung manalangin po muna, rather, para po sa ating pong closing prayer, at ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri, sa matagumpay naming na isagawa yung banal na programa sa gabing ito. Salamat sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Aming naunawaan na kami totoong pinagpala sapagkat ikaw ay aming nakilala. Kabagan mo ng aming mga kababayan, bigyan mo silang pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Mahal na Panginoon, ingatan mo kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Hiwalayin mo ng aming pisikal na katawan, ngunit isahin mo ng aming puso, ng aming damdamin sa pagtitiwala at paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang iyong abang lingkod, beloved preacher Brother George Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.
Diyos doon sa Kalbaryo, namatay ka dahil sa